I've made my way through some valleys and desert, believing that I'd get lost. I stood at the foot of what felt like Mount Everest, knowing I had the strength for the climb. 'Cause through every trial, each test and temptation, one thing is sure every time. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive when it sure looked like I couldn't win. But Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Ask me why, I have no hesitation. God does what He says He will do. Well, I'll simply say every battle has taught me there's nothing He won't help me through. So why should I dwell on the hardships and struggles when I look just beyond them? I see the way this will end is with great celebration, and deep in my heart I believe. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive when it sure looked like I couldn't win. But Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive when it sure looked like I couldn't win. Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over, over and over, over and over again. Yes. It is hard to understand God's purpose in our lives. It is hard to obey the perfect will of God. But all we need to do is to trust Him with all our heart, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you.
God has set before us. Do your best to reach your goal, and God will take the rest. Lay aside your burden at His feet, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you. All things are come with a purpose. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. God is faithful every time. Amen! Naimbag nga morning, kakabsat. Ngayong araw ay Wednesday at syempre ito ay devotion especially for our college students. Pero ayan, hindi ko pa nakikita. So far ay yan, marami na tayong mga interns na kasama. And I hope na sa inyong pakikinig ay hindi lang kayo nagbukas at nag-good morning, kundi we are praying na talagang mag-participate kayo, makinig. At kung meron man kayong mga hawak dyan na mga King James Bible, ay buksan nyo habang kami ay nagsasabi ng mga verses. Kasi doon ako natuto at naniniwala ako na kung ganun din yung gagawin ninyo, doon din kayo matututo. Okay? And of course, may mga kasama rin tayo dito na mga parents, yan. Kasi bagamat ito po ay episode para po sa mga college students, pero syempre naniniwala tayo na ang salita ng Diyos ay walang pinipili para sa lahat. Kaya nandito ang mga kasamahan natin. Usually ay nakikita ko dito mga fathers. Yan, si Sir Gilbert Hofer, si Sir Junie, si Ma'am Rachel, yan, may mother tayong kasama. Mga interns, si Ma'am Heidi, good morning ma'am, si Sir Asherto. At yun, wala na ang aking Facebook. Ayan, so, maraming salamat po sa mga maaagang viewers natin, yan. At I hope na hanggang matapos ang programang ito, sama-sama po tayo. So, bago po tayo mag-start sa ating topic, of course, simulan natin ito sa pamamagitan ng panalangin. Sige po, manalangin po tayo. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa umagang ito na muli niyo po kaming binigyan ng pagkakataon upang magsama-sama at buksan ang inyong salita, pag-aralan, at matuto, Panginoon, para ito po ang ikakalago po ng aming spiritual na pamumuhay. Kaya tulungan niyo po kami sa buong oras na ito, Panginoon, sa programang ito ay i-sustain niyo po ang aming wisdom. At naniniwala po ako, Panginoon, na kung gagamitin niyo po kami, ay magiging blessing po kami sa mga kapatirang ito na nakikinig. At alam din namin, Panginoon, na hindi kami pwedeng umasa sa aming pansariling katalinuhan. Dahil without you using us, we are nothing. So please, Lord, help us sa lahat ng aming mga sasabihin, ay kayo po ang manguna. And i-sustain nyo rin po yung kuryente, yung internet, para tuloy-tuloy po kaming magsasama-sama sa pag-aaral ng inyong salita. Pagpalain nyo po ang
lahat ng mga anak po ninyo na nakikinig ngayon at nawa ito po ay ma-apply din po nila sa kanilang pamumuhay. Salamat po Panginoon sa katapatan niyo sa buhay namin. Mahal na mahal po namin kayo at humihingi po kami ng tawad sa lahat ng aming pagkukulang, pagkakasala. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Okay, so ngayong umagang ito ay last Wednesday ay napag-usapan natin ang patungkol sa pagdidisiplina sa next generation, which is also yung topic natin sa sa balikatan. But for now, ay puputulin muna natin 'yan at pupunta tayo dito sa isang topic na exclusive para sa ating mga tatay kasi ngayon ay sa Sunday ay magfa-Father's Day, Father's Sunday. So maganda na nakahanda yung ating mga puso at isipan doon sa darating nating okasyon sa pamamagitan ng pag-aaral natin patungkol sa mga fathers. Yan. At alam niyo po, nakakatuwa kasi may nakaisip ng ganito, na bigyan ng tribute itong mga ginagamit ng Diyos para mahubog ang mga bata, 'di ba? Actually iniisip ko nga nung sinabi yon ni pastor na ang topic ay patungkol sa mga fathers. Sabi ko hindi rin naman nalalayo ngayon sa topic ng discipline the next generation kasi actually related lagi 'yun 'di ba? Kasi sino ba yung unang-una na may responsibility na mag-discipline sa next generation? Di syempre yung tatay ng mga anak, 'di ba? Kaya nga yun yung doon iikot yung ating pag-uusapan ngayong umagang ito. At wala pa si Sir Ariel. So ngayon ay sige, sisimulan na natin. At of course, dito sa studio, by the way, ay kasama ko ang mga naggagandahan. Bagamat mga puyat dahil madaling araw na po kami nakauwi kanina galing sa Tarlac, pero magaganda pa rin sila. Yan, bumati muna kayo para magising-gising. Ayan, good morning po sa ating lahat. Morning po sa mga viewers po natin. Hindi ko nabuksan. Ayan, sa mga interns. Nagulat ako po nung pagkarating ko, wala pa si Sir Ariel. Baka siya. Sige po. So, yun lang po. Good morning po sa ating lahat. Good morning po sa ating lahat. Lalo na po sa mga nanonood. At good morning po sa inyo lahat. Amen. At syempre kasama natin si Sir Mark, ang ating ever loyal, ever faithful na technical team. Technical team talaga. One-man team. Ayan. So, again, etong araw na ito, ilalaan natin ito sa pag-recognize ng mga fathers natin. At gusto ko lang simulan yung ating pag-uusap-usap sa pagbabasa natin sa Proverbs chapter 10. And actually kasama ito sa devotion namin kahapon sa mga alumni doon sa Philippine School of Scriptures. At yun, syempre, nakakatuwa na kahit graduate ka na sa Bible College, ganyan, ay hindi pa rin syempre natatapos ang pag-aaral ng salita ng Diyos. At alam nyo, nakakamiss, yung nandoon ka na ang crowd mo ay walang ibang pinag-uusapan kundi salita ng Diyos, kabutihan ng Panginoon, mga pagpapala ng nasa gawain. Yun, talagang, alam niyo po, kung meron mang reunion or homecoming na pinakamagandang mag-attend ka, yung homecoming ng mga Kristiyano, no?
Yung wala doon yung wala doon yung payabangan ng kotse. Ilang kotse na nabili ko. Di ba usually kasi pagka high school reunion, yan. Tapos nagkita-kita kayo after 10 years, parang pataasan na kayo ng yung profession mo, magkanong sahod mo, ilang countries na yung naikot mo, mga ganyan, di ba? Kung may mga anak man kayo, anong mga napagtapos ninyo, nakapagpatapos ba kayo ng engineer, ng doktor? Pero alam nyo sa homecoming ng mga alumni ng Philippine School of Scriptures doon sa Bible College, ay pahambulan yung fellowship, kasi talagang ipapakita mo na wala kang pwedeng ipagyabang sa Panginoon. At ang tanging masasabi mo lang ay kung gaano kakapalad na hanggang sa mga oras na ito ay ginagamit ka pa rin ng Diyos. 'Di ba? Kaya alam nyo, it is always a humbling experience na makikita mo, grabing privilege ko pala. 'Di ba? Kaya nare-refresh yung mga bagay na minsan sa atin na nasa gawain ay parang feeling natin, may nangyayari ba dito? May mangyayari ba sa akin dito? Pero once na makita mo na naman yung lahat ng mga plano ng Diyos sa buhay mo, yung nakita mong blessing ng mga kapatiran, makikita mo na, after all, it's not in vain. Yung ginagawa natin dito ay hindi mawawalan ng kabuluhan. Lahat ito ay merong plano ang Diyos, may timeline ang Diyos, may purpose lagi ang Diyos, 'di ba? Kaya pinakamaganda talaga umasa tayo sa Panginoon. Yan. So dito tayo sa Proverbs chapter 10. Basahin ko lang yung verse 1. Sabi dito sa Proverbs chapter 10, The Proverbs of Solomon. A wise son maketh a glad father, but a foolish son is the heaviness of his mother. So, Father's Day, pinag-uusapan natin Father's Day, pinag-uusapan natin tribute sa mga tatay. Alam niyo po, kung makikita niyo itong verse na ito, ay makikita mo na ang parent ay wala siyang ibang hangarin, kundi ang makita na yung anak niya ay sumusunod sa kanyang tinuturo. 'Di ba? Ito, sabi niya dito, a wise son maketh a glad father. Siyempre, pag wise, ang son natin, ibig sabihin sumusunod siya. 'Di ba? Kasi ano ba yung unang-unang karakteristik ng isang foolish son? Yung hindi sumusunod, 'di ba? Minsan sinasabi mo na sa kanya yung katotohanan, sinasabi mo na yung gagawin niya para hindi siya mapahamak, hindi pa rin niya sinusunod. So foolish ang tawag doon, 'di ba? But if you are wise, kung alam mo na kukunin ko itong sinasabi ng tatay ko kasi para sa akin ito. Makikinabang ako dito. Yan, 'di ba? Ikakabuti ko ito. Pag once na ganyan yung naging kaisipan ng mga anak natin, ano ang sabi ng Biblia? You will make a glad father. 'Di ba? So, ang appeal natin ngayon ay sa mga anak. Kasi nagse-celebrate tayo ng Father's Day, 'di ba? So, magbibigay tayo ng tribute sa ating mga parents, especially sa ating tatay. At bago pa dumating yung Sunday, bago kayo bumati ng Happy Father's Day. Kasi minsan ayun lang, syempre si pastor minsan gagawin niya ay papupuntahin sa harapan yung mga tatay. Tapos sasabihin, kayong mga anak, ano yung prepare nyo na regalo nyo para sa inyong mga tatay? So, maaring meron sa inyo, may binili, mayroon sa inyo, may isinulat na letter. Yung iba sa inyo ay merong pa-surprise na pakain sa labas sa tatay nila. Pero before yan, ay napasaya mo ba yung tatay mo? 'Di ba? Sa pamamagitan ng pagsunod, sa pamamagitan ng pagpapakita mo na you are wise. Kasi alam niyo po, unang-una, ang mga tatay, sila yung pinagkalooban ng Diyos ng leadership sa family. 'Di ba?
Kaya nga doon sa Joshua, chapter 24, verse 15, noong sinabi ni Joshua na, "As for me and my house, we will serve the Lord." Leadership niya yun sa kanyang family. Hindi na niya inisa-isa na, "O ikaw anak, gusto mo ba na maglingkod sa Panginoon? Ikaw asawa ko, gusto mo ba na maglingkod sa Panginoon?" Hindi. Ang alam niya na ang ikabubuti ng kanyang pamilya ay lahat sila maglingkod. Kaya inilid niya yung kanyang family to serve God. 'Di ba? And alam niyo, mabigat nga ang responsibility ng isang leader eh. And yet, ginagawa nila yung kanilang tungkulin. Nakita ko ay kanina yung mga binati natin ay sina Sir Juni, Sir Asherto, Sir Gilbert Hofer, I think nakita ko din si Sir Digno Bacani Velasquez, yan. At sino pa ba itong mga fathers dito na wala na kasi yung Facebook? See? Yan, basta yung mga ibang, at hindi ko alam sa mga interns kung meron na ring mga tatay sa inyo, 'di ba? Kasi minsan ganyan, 'di ba? Nag-aaral ka and meron ka ng family ay sa mga tatay na ito, especially dito sa mga members ng church na matatagal na, ay nandoon yung responsibility na ginagampanan nila, 'di ba? At makikita natin yung kung paano nila ginampanan 'yun, syempre sa pamamagitan ng mga anak nila, 'di ba? Kasi nga, sabi ng Bible, "A wise son maketh a glad father. But a foolish son is the heaviness of his mother." Yan. So, ang lagi kasing tatanungin ng mga tao, alam mo, halimbawa maganda yung nakita nila sa isang bata. Ang tatanungin lagi, sinong tatay nito? Sinong nagpalaki nito? 'Di ba? Sinong nanay nito? Parang ang credit ay laging nasa parents, 'di ba? Nasa father. At kung halimbawa naman ay nagbibigay naman ito ng kahihiyan sa pamilya, ganun din pa rin yung sasabihin. Ang kahihiyan ay nasa magulang pa rin, 'di ba? Kaya nga alam niyo po, mabigat na responsibility ang pagiging isang parent. And yet, kung makikita niyo po yung inyong mga magulang, kayong mga nandyan sa kasama natin na interns or mga young people, at ito syempre kasama natin itong mga to, makikita niyo yung inyong mga magulang na ginagampanan nila yung kanilang responsibility. Honor them. Respetuhin nyo sila. Well, unang-una sabi nga ni Pastor, naalala ko ito na sinabi niya na, may pagkakamali yung magulang mo, wala kang karapatang duruin sila, wala kang karapatang sumbatan sila. Ang gagawin mo lang ay respetuhin sila at sumunod ka sa kanila. Bakit? Kasi kahit pabalik-balik tarin mo, wala ka dito sa mundo kung wala ang iyong magulang. 'Di ba? Kahit anong mo yan kahit anong sabihin mo pa na itemize mo pa sa notebook mo yung lahat ng mga pagkakamaling nakikita mo sa magulang mo. Pero kahit isang buong notebook pa yan na pagkakamali nila, at the end of the day, sila pa rin ang dahilan kung bakit buhay ka ngayong araw na ito. 'Di ba? Kaya, alam niyo po, itong verse na ito, na-touch ba? Hindi naman ito sa pakiramdaman. Pero 'di ba, yung bang makita mo na, ay, oo nga, gusto kong pasayahin si Daddy. Gusto kong sa Father's Day ay meron akong dadalhin sa kanya. Pero ano yung sabi doon? Ano yung worth niya? Ano yung worth ng ibibigay kong regalo sa aking tatay? Pansamantala lang ba ito na just to say na, meron naman akong binigay sa kanya Hindi. Pero mas maganda, di ba, na bago mo pa ibigay yun, ay nakita ng tatay mo na ino-honor mo siya. Di ba? Sumusunod ka sa kanya. Dito sa Proverbs chapter 23, verse 24. Ay, nawala sa ano ko. Ayan, sige. Sa Proverbs chapter 23, verse 24, sabi dito, "The father of the righteous shall greatly rejoice,
Ganon din yung sinasabi, 'di ba? Na talagang kung ikaw ay righteous ka, ay masaya ang iyong magulang. Kasi nga magre-reflect 'yun sa kanya eh. Magre-reflect sa tatay mo yung itinuro niya sa iyo, 'di ba? And he that begetteth a wise child shall have joy of him. So, kung gusto nating mapasaya ang magulang natin, first of all, maging righteous tayo. 'Di ba? Maging righteous. Kasi, alam niyo po, kung ibababa natin dito sa verse 22, nakalagay, hearken unto thy father that begat thee, and despise not thy mother when she is old. Ayan. So, ito, kaya ito yung binabasa ko, wala akong pwede kong sabihin na pang sarili ko lang, na galing lang sa kaisipan ko, hindi. Galing ito sa Biblia, at kung galing ito sa Biblia, ito ay salita ng Diyos. 'Di ba? Diyos mismo ang nagsasabi sa atin na i-honor natin ang ating magulang. Mas matuto tayong sumunod sa ating magulang. Ang sinasabi dito, mapapasaya natin ang ating magulang kung makikita nila na tayo ay sumusunod. 'Di ba? Kasi, yung magulang natin, isipin natin bago pa tayo ipanganak, pinag-pray tayo, or sa mga magulang, sa mga may magulang na hindi naman sila Kristiyano, ay ginusto nila na maitao kayo sa mundong ito, 'di ba? So bata pa lang kayo, maaring pinagbubuntis pa lang kayo, nandun na yung pag-aalaga ng tatay ninyo. Ayaw niyang magutuman yung nanay ninyo, kaya nagtatrabaho siya ng maigi, 'di ba? At pag-uwi ng bahay, maaring dahil sa kagustuhan niya na magiging maayos yung pagbubuntis ng kanyang asawa, ay, sweetheart, ako na lang gagawa lahat nito. Oh. Huwag ka na lang munang maglaba. Di ba? Maaring may mga ganyang mga tatay, di ba? Dahil inaabang-abangan niya yung parang prize niya bilang isang tatay. Ano yun? Ikaw na anak niya. Diba? Inaabang-abangan ka hanggang sa ikaw ay isinilang sa mundong ito. Ay, wait lang. Ayan. So, ikaw ay isinilang, nilalagyan ng tono ni Rhea. Wala naman akong ganung intention. Joke lang. Ayan. So, isinilang ka sa mundong ito at pinalaki, ayan na. Siyempre, pagkalabas mo, iiyak ka, di ba? Siyempre may pangangailangan, kaya umiyak. Kailangan ng diaper, kailangan ng gatas, kailangan ng vitamins. Kung nagkakasakit ka pa, ospital ka pa. Bibili ng gamot, magbabayad sa mga mahal na doktor. Magbabayad sa mga mahal na ospital. Di ba? Hanggang sa lumaki ka na, ipapasok ka na ngayon sa school. Grade 1 ka, hindi pwedeng basta ka na lang pumunta. Anong gagawin? Magsasalitan pa sila ng nanay mo. Ikaw ngayon maghatid ako naman bukas. O di ka sasabihin ng tatay mo, sweetheart, ako na lang. Bantayan mo na lang itong isang maliit natin at ako na lang maghahatid kay baby o kay junior o kung sino man ito. Yan, di ba? Ihahatid kayo sa school, susunduin. Ayaw padapuan ng lamok, di ba? Hanggang lumaki, nag-aral, ayun, natuto ng ABC, nag-high school, natuto ng 2 times 2. Nag-college, natuto ng 2x plus 1x equals y. May mga ganun-ganun nang natuto. Tumaas yung nalalaman. At nung graduate na, ang tingin na sa tatay, katulong. 'Di ba? Tay, aalis ako, pakialagaan nyo muna tong apo nyo. Ginawang tagapag-alaga ang mga nag-alaga sa kanya. Yan. So, alam nyo, ang pinakamaganda, hindi naman ito sa nagsisingil yung mga magulang nyo or Ang pinakamaganda ay ipakita nyo na hindi nyo man masusuklian yung ginawa nilang pag-aaruga sa inyo. Ipakita nyo na mahal nyo sila sa pamamagitan ng pagbibigay ng respeto. 'Di ba? If you are wise, if you are a righteous son, yun ang unang-unang dapat makita nila sa inyo. 'Di ba? Magrespeto kayo sa kanila. Yun lang, magsabi kayo ng po, opo, 'di ba? Ay napakalaking bagay na yun. Yun lang, pag inutusan kayo ay wala na yung word na wait.
na yun ang nasa number 1 na dictionary ng mga bata ngayon, di ba? Wait lang. At sana hindi na matagpuan sa ating mga anak ng Kristiyano yun. Para mapasaya talaga natin yung ating mga fathers. Kasi ito yung, ito yung susi. At naalala ko nung Sunday, yung sinabi ni Pastor sa kanyang preaching, yung key para tayo ay maging pleasing sa harapan ng Panginoon. And we honor our parents. Di ba? Kaya nga alam nyo, hindi basta-bastang usapin ito na ikaw bilang anak ay magbigay ka ng honor sa iyong parent. Hindi lang basta parang naisip lang ng kung sino tas nilagay sa libro. Hindi. Nandito po ito sa Biblia. At kung babasahin natin mula sa Exodus, ay sinasabi na po ito ng Panginoon. I think Exodus chapter 12 yun Basahin natin para maniwala kayo na nandito sa Biblia yung pinag-uusapan natin. Sabi dito sa Exodus chapter 20 verse 12, honor thy father and thy mother, that thy days may be long upon the earth which the Lord thy God giveth thee. Yan, di ba? Binibigyan ka na ng paraan para mas lalong maging mahaba yung iyong buhay. Ano lang gagawin mo? Honor thy father and thy mother. Sinabi rin ito sa Ephesians, di ba? Sa Ephesians chapter 6, na gustong-gusto ng mga bata. Doon sa verse 2, na sabi niya dito ay sinasabi ko ito kay Pongpong pag pinapagalitan ko I-memorize mo, i-recite mo nga yung Ephesians chapter 6 verses 1 and 2. Yan. At kahit medyo nakasimangot ay nare-recite niya naman. Pero yun nga, minsan hanggang head knowledge lang natin ito, pero hindi natin ito na-i-apply. Sabi dito, honor thy father and mother, which is the first commandment with promise. Ayan. So, first commandment with promise. Anong ibig sabihin dito? Mayroong pangako. Anong pangako? Reward. Long life. Blessing. Diba? Honor. Honor din. Siyempre, pag ino-honor mo yung pamilya mo, yung yung tatay at nanay mo, definitely, ang reward mo rin ay honor. Diba? Yun yung sabi ng preaching nung nakaraan na yung ating pag-honor sa ating mga magulang ay ito ay magiging susi ng napakaraming blessings. Okay? Honor. Yan. So kaya nga sabi niya dito that it may be well with thee and thou mayest live long on the earth. Yan. At yung sa Colossians, 'di ba? Sa Colossians chapter 3 verse 21, doon sinabi na pleasing sa Panginoon yung pag-honor. 'Di ba? Basahin pa rin natin. Mag-Bible reading tayo ngayon kasi 'di ba? Napakaganda na ang basehan natin sa ating ginagawa ay salita ng Diyos. Yan ang totoong pananampalataya. When you heard the word of God and naniwala ka at in-apply mo sa buhay mo. Yan. So, sabi dito, sa 20 muna, children, obey your parents in all things, for this is well-pleasing unto the Lord. Ayan. Kaya nga ito ang Diyos, sabi niya rin sa mga fathers, provoke not your children to anger, lest they be discouraged. At ang Diyos ay hindi lang siya nakafocus sa mga bata, kundi alam niyo pati fathers ay kinakausap din ng Panginoon para maging smooth yung inyong relationship. Sabi ng Panginoon ay kung ako pinapasunod ko yung mga anak ninyo, kayo naman, you also have the responsibility to bring them up in the nurture and admonition of the Lord. Ang father ay dapat talagang punuin mo, busugin mo lagi ng salita ng Diyos. Kasi kung salita ng Diyos lagi ang pumapasok sa isip ng iyong anak, ay definitely, maririnig niya ito. So ano yun ba itatatak sa isip niya? Magkakaroon siya ng honor sa kanyang mga magulang. Kasi tayo bilang isang mga magulang, we cannot expect something na hindi naman natin naibigay. Diba? Mag-expect ka na yung anak mo magalang sa'yo. Hindi mo naman tinuruan ng respeto. Diba? Mag-expect ka na maging masipag yung anak mo.
hindi ka naman naging good example, 'di ba? So, kaya nga ako gusto ko talagang bigyan ng tribute itong mga church members na nakikita ko talaga na yung parang ako na gusto ko lang i-commend sila na despite sa mga trabaho nila, they take time na asikasuhin yung kanilang family and then they bring them here dito sa church. Alam nyo, hindi madaling magdala ng mga anak dito sa simbahan, lalong-lalo na kung may mga isip na yan. Ibig sabihin, may may sariling diskarte na sa buhay, nag-high school na yan. Nagsisimula yan sa yung struggle ng isang parent pag nag-high school na ang anak eh. Pagka elementary, pwede mo pang paluin or buhatin, papunta sa simbahan, bitbitin mo. Pero pagka marami ng dahilan. Nag-high school na yan, marami ng dahilan. And yet, itong mga fathers na ito na talagang ipinaglalaban nila, hindi anak, doon tayo sa simbahan. Di ba? Unang-una, syempre, si Pastor RJ. Talagang, kung meron man dito sa PMA Baptist Church, isang tatay na talagang magpapasalamat ka na nakakita ka ng ganung example. Wala nang iba kundi si Pastor RJ. Si Pastor RJ hindi din perpekto ang kanyang mga anak. Of course, ngayon na-experience niya na rin, lumalaki na rin yung kanyang mga anak, pero hindi mo siya makikitang tumiklop, 'di ba? Hindi mo siya makikita na na ini-wave niya yung kanyang leadership. Anong sabi niya? Dumating kayo dito, ganito na ako. Naglilingkod na ako sa Panginoon. So, alangan naman na kayo pa ang sisira ng paglilingkod ko sa Panginoon. Di ba? Wala pa kayo dito, naglilingkod na ako sa Panginoon. So, sabi niya, kung ano yung standard ko, yun ang sundin nyo. Kung gusto nyo na magkakasama pa rin tayo hanggang huli, sumunod kayo sa standard ko. Di ba, napakaganda na makakita ka ng nag-i-stand. Kasi minsan, pagka pinag-uusapan natin yan sila, David, sina Joseph, minsan parang comics lang ba ang tingin natin na, although alam natin na totoo ito, salita ito ng Diyos, pero dahil hindi nga natin sila nakasama, masasabi, siguro dahil sa panahon siguro nila yon. Akala natin matino lahat ng tao noong panahon nila, hindi rin. Pansinin natin si Eli. 'Di ba? Si Eli, high priest siya, pero ano yung mga anak niya? They are the sons of Belial. Sons ng demonyo. 'Di ba? Sons ng Diablo, yung mga anak niya na lumaki mismo doon sa simbahan dahil na-neglect niya yung tamang pagtuturo sa kanyang mga anak. Maaring nire-remind niya din sila, 'di ba? Maganda nga yung sinabi niya eh. Yung sinabi ni Eli sa kanila na huwag niyong kontrahin ang Diyos, 'di ba? Pero maaring very light lang yung pagkasabi niya doon. At hindi ko rin alam kung paano yung kanyang pagpapalaki, 'di ba? Pero naniniwala akong ayaw din naman niya na lumaking ganun yung kanyang mga anak. Pero naging ganun nga yung kanyang mga anak. Kaya sa mga fathers nga, nabanggit din niya ni Pastor. Sabi niya, ayoko na isang araw yung mga anak ko lumaki dito sa church, pero anak pala na ni Belial, 'di ba? They are the sons of Eli were the sons of Belial, sabi ng Bible. So, yan, si Pastor RJ, nakikita ko siya na pinaglalaban niya talaga. Kung hindi na mag-devotion yung mga anak niya, ginigising niya talaga yan. Pinupuntahan niya sa kanilang mga higaan at binabangon niya para gumising. Pagka meron kaming mga activities at wala yung mga anak niya, ipatawag. Talagang hindi talaga kami magsisimula niyan hanggang wala yung kanyang mga anak. At kung ano man yung sinasabi niya doon sa pulpito na paraan, sinasabi niya, kayong mga fathers, dapat ganito yung gawin niyo sa mga anak niyo, ganito yung gawin niyo sa mga anak niyo. Bago niya po yan sabihin sa pulpito, ginagawa na po niya yan sa mga anak niya. At yun, na siya talaga, na wala siyang ibang weapon at manual sa pagpapalaki sa kanyang mga anak maliban sa salita ng Diyos. Yan, 'di ba? Isang father na uliran, isang father na talagang alam ko minsan pagod siya, puyat at kung ano-ano pa, ganyan. Pero hindi niya hinahayaan na wala siyang time para kausapin yung kanyang mga anak, para i-check sila kung ano na yung spiritual na kalagayan nila. Siya nga yung father na na ine-expose niya yung kasalanan ng kanyang mga anak.
Kasi sinasabi nga niya na para makita nila na yung pagkakamali at mula doon, pag nakita nila, doon sila magkakaroon ng kaisipan, conviction na magbago. 'Di ba? Sino pa? Itong mga binati natin. Mga dating leaders ng mga area. 'Di ba? Itong mga sina Sir Asherto, sina Sir Juni, yan. Naging mga leaders yan. Siyempre, dahil nasa ibang bansa na sila ay hindi na sila nakakapag-lead. Pero yung ibang mga leaders din natin dito, na mga fathers, di ba? Na kung saan ay talagang nandoon yung kanilang pagpilit sa kanilang mga anak na doon tayo sa simbahan. Minsan ay dumarating sa point na magsisimba sila lang. Pero makikita mo rin sa mga mukha nila na hindi rin sila masaya na ganun. Kaya nga ito sa binasa natin kanina sa Proverbs chapter 10 verse 1. A wise son maketh a glad father. Tayong mga anak, kung gusto man nating pasayahin ang ating magulang, sumunod tayo. Sundin natin sila kasi ito ang nakakapagpasaya sa kanila. Actually, hindi yung ibinibigay nating kung ano-ano. Ito sa Father's Day nga sabi, paulit-ulit kong sinasabi mula kanina pa. May mga pinaplano kang bilhin para sa kanila, ibigay para sa kanila, sulat-sulat ka kunwari para sa kanila. Pero pagkatapos nun, anong gagawin mo para ipakita mo na gusto mo talagang mapasaya ang iyong mga magulang, 'di ba? Higit sa lahat, dapat nasa Panginoon tayo. Sumunod tayo sa salita ng Diyos. Dahil kung sumusunod tayo sa salita ng Diyos, everything will fall in place. Ibig sabihin ay maiaayos talaga natin lahat once na ang manual natin ay salita ng Diyos. Kasi ito'y talaga yung mag-aayos sa atin Pero pagka meron ka pang inclination sa labas or meron ka pang mga sinusunod-sunod na mga kamon ng mga kamunduhan, ay wala. Malilito ka lang. Mapapagod ka sa kakasunod-sunod na ganyan hanggang sa makalimutan mo na yung salita ng Diyos. Pero maganda, ipuro mo yung pagsunod mo sa salita ng Diyos. Parang sinasabi mo, hindi naman ako full-time. Hindi naman ako full-time dyan sa church. Pero, di ba, napakaganda na pupunta ka sa eskwelahan mo, pupunta ka sa mga kamag-anak mo, na ikaw yung mag-i-impluwensya sa kanila. Ikaw, lagi mong pinapakita ang salita ng Diyos. Lagi mong pinapakilala ang Diyos sa mga taong nakakausap mo. Sino naman ang magulang na malulungkot sa ganun? Di ba? Ako ngayon ang lagi kong panalangin din sa mga anak ko, bagamat hindi ako father. Pero wala akong ibang sinabi sa kanila, wala akong ibang ipinanalangin para sa kanila, kundi yung sila mismo ay magdi-decide talaga sila sa kanilang mga sarili na ito na yung buhay ko. Maglilingkod ako sa Panginoon. Mamahalin ko ang Panginoon. Ito na yung magiging track ko. 'Di ba? Hindi na ako Humes, hindi na ako kung ano-anong mga track diyan. Ang gagawin ko ay susunod ako sa gusto ng Panginoon sa buhay ko. 'Di ba? Napakaganda. A wise son maketh a glad father. So, sa mga anak diyan, sa mga interns, of course, hindi man kayo magulang, pero definitely anak kayo. Kung nandyan pa po ang inyong mga tatay, i-honor nyo sila. Kung nandyan pa ang inyong mga tatay ninyo, why not ipagtimpla nyo rin sila ng kape? 'Di ba? Kung nagkakape sila. Ako yun kasi ang lagi kong naiisip kagad kasi syempre coffee lover ako Kaya ayun. Pagtimpla nyo ng kape. Or ipaglaban nyo sila ng damit, 'di ba? Yung tatay nyo na anong oras gumigising sa umaga. Baka kulang pa sa tulog yan pero kailangan niyang bumangon para may ma-provide sa inyong kapagkainan, 'di ba? Uuwi siya ng gabi, hindi mo alam kung anong nangyari sa trabaho niya. Alam niyo, meron akong nabasa noon pa yun, na ikaw ang pinakasinungaling na tatay. Yan. Pero alam niyo yung tema doon sa nabasa ko, sinungaling, kasi hindi niya pinapakitang malungkot siya. Hindi niya pinapakitang nagugutom siya, dahil nung nagutom ka, kakainin na lang talaga niya yun. Pero ibinigay niya pa sa'yo at sinabi niya, sa'yo na lang yan anak, busog pa ako. 'Di ba? Hindi niya sinasabi na napahiya siya sa trabaho. Pag uwi niya sa bahay ninyo, akala niyo everything is okay. Pero hindi niyo alam na walan siya ng self
confidence, integrity doon sa kanyang trabaho, and yet nagpapatuloy pa rin siya. Ayaw niya na mag-quit dahil anong gagawin niya pag nawalan siya ng trabaho, 'di ba? Sinasabi niya na masayang-masaya siya na ginagawa niya ang mga bagay na ito, pero hindi natin alam na may mga problema na rin pala siya na iniisip niya kung paano re-resolbahin. Pero pag humarap siya sa iyo, wala kang nakikitang ganun, 'di ba? Hindi mo alam na isang notebook na rin pala ang problema niya na kailangan niyang i-resolve. Pero pag humarap siya, sasabihin niya sa iyo, okay lang ako, anak. Ayusin mo lang yung pag-aaral mo, 'di ba? Mag-aral ka lang ng mabuti. Wag ka na lang munang magligaw-ligaw diyan, wag ka na lang munang magbisyo-bisyo diyan. Ayusin mo lang yung buhay mo. Yun lang naman yung gusto ng magulang natin, 'di ba? Makita tayo na, tay, sama ako sa soul winning. 'Di ba? Kung merong mga anak diyan na hindi nyo pina-prioritize ang gawain. Naniniwala ako na pagka kayo, minahal nyo ang Diyos, minahal nyo ang gawain ng Diyos, ay wala nang ibang mas masaya pa na magulang. Kundi yung mga magulang na ang mga anak ay mahal ang gawain. Kaya, a wise son maketh a glad father. Sana ngayong Father's Day ay hindi lang tayo mag-focus doon sa regalo natin. Kundi isipin natin lahat ng mga hirap nila sa atin. Isipin natin lahat ng pagmamahal na ibinigay nila sa atin. Yung pag-aaruga nila sa atin. Hindi lang yung provision hindi lang yung pagpo-provide. What is behind that? Bago dumating yung isang bandehadong kanin diyan sa inyong hapagkainan. Bago dumating yung fried chicken diyan, kung ano man yung ulam ninyo, isipin nyo, pinaghirapan mo na yan. Hindi yan basta dumating lang diyan. May naghirap, may nagsakripisyo para sa iyo, para makakain ka, para maibigay yung mga pangangailangan mo. Kaya isa pang kailangan natin gawin bilang isang anak, i-refrain natin yung paghingi sa kanila ng mga walang kwenta-kwentang bagay, 'di ba? Yung gusto mo lang makiuso, hihingi ka ng sobrang allowance, hihingi ka ng kung ano-anong pang project, pero pangbili mo lang naman pala ng walang kwenta, 'di ba? Sasabihin, may project kami pa. Meron kaming babayaran sa school na ganito. Meron kaming ganyan. Ayan. Pero hindi alam ng tatay mo yung pinagpawisan niya, pinaghirapan niya, winawaldas mo lang pala, 'di ba? Kaya nga overall ngayon ang pinag-uusapan natin, i-honor natin ang ating mga magulang. And how are we going to honor them? When we are wise, when we are righteous, papaano? Sumunod tayo. At higit sa lahat, ang susundin natin, yung manual natin, yung salita ng Diyos. Pag tayo ay sumusunod sa salita ng Diyos, wala nang ibang mas masaya pang magulang na makakakita ng kanyang anak ay sumusunod sa salita ng Diyos. Actually, ako nga sabi ko nga, kahit pag nakikita ko sila na sumasama sa soul winning, kumakanta dyan sa choir, at kung may mga maayos silang ginagawa, hindi man ako nagsisisigaw dyan na chini-cheer sila at pinapalakpakan sila. But deep in my heart, ay nagpapasalamat ako sa Panginoon. At wala akong ibang panalangin na sana, Lord, hanggang lumaki sila, ay nandito pa sila sa church. At kung may mga kahihiyan man sila, ay lagi ko rin sinasabi, Lord, kayo na lang po yung kayo po yung humipo ng kanilang puso. Pero masakit yun para sa isang magulang, 'di ba? Ako nagsasalita bilang isang nanay. Pero how much yung pain din ng isang tatay na makita na yung tinuro niya hindi man lang in-apply ng anak, 'di ba? Kaya ngayon, para mapasaya natin ang ating mga magulang sa Father's Day, ay anong gagawin natin? Let's honor them. Yun. At let's be wise para maging masaya yung ating mga magulang. So, I hope na sa ating pag-uusap-usap na ganyan ay nakita natin yung kahalagahan na
napapasaya din natin ng ating magulang. Hindi lang yung lagi na lang iniisip na ako, paano naman yung kasiyahan ko? Ako. Hindi mo lang inisip yung kasiyahan ng naghirap para mabuhay ka, 'di ba? So, doon lang muna tayo. And naniniwala akong may mga sasabihin din itong aking mga kasamahan. Ako kasi patay na si daddy ko, kaya hindi ko na rin sinabi 'yon. Kaya itong mga to ay alam ko na meron silang magandang mai-impart din sa atin patungkol sa kanilang mga magulang. Sige, unahin na natin si Sheila. Yan. Good morning po sa ating lahat at sa lahat ng mga tatay po. Happy Father's Day. Yung ang natutunan ko po kay Ma'am Cherry is kung ay maging wise po tayo sa ating mga lalo na sa ating mga tatay. At sa akin naman po is ititestimony ko na lang po ito. Una po is nagpapasalamat po ako sa papa ko po na nagpapasalamat po ako sa kanya kasi inalagaan po niya kami at kaya humihingi din po ako ng tawad sa kanya kasi nung nandun pa ako, wala pa ako dito sa church is minsan sinisigawan ko siya lang is tahimik lang parang kaya kasi iba din yung ugali ko doon sa amin kasi wala pa yung salita ng Diyos. Lalo na sa nanay ko din. Humingi ako ng tawad sa kanila kasi grabe yung ugali ko doon. Sigaw ako para ako yung yung kasi kapag inutosan ako, minsan nagmumayot ako. Sabi ko, nung nandun pa rin yung kapatid ko na si GR. Sabi ko, siya na lang kasi puro cellphone din. Kaya hindi ako agad sumusunod sa kanila. Kaya umingi ako po ng tawad sa kanila kasi yung mga utos po nila hindi ko sinusunod. Kaya nung nandito po ako sa church, yung parati po akong nakakapakinig ng salita ng Diyos, doon ko po na-realize na yung ginawa ko doon nung nandun pa ako sa amin is mali pala. Dapat irespeto po natin talaga yung magulang natin kasi irespeto po natin sila kasi simula nung bata pa tayo is inaalagaan tayo ng maayos at pinalaki at pinaaral tayo para may matapos. Kaya tayong mga kabataan dapat i-honor natin yung mga magulang natin at kasi sabi nga ni Ma'am Cherry, kapag i-honor po natin yung mga magulang natin is blessings po. Blessing po tayo sa mga magulang natin. Kaya kung gusto natin mapasaya yung mga magulang natin is dapat sumunod po tayo sa kanila. Sumunod po tayo sa mga magulang natin kasi sabi ko nga po nandun yung blessing po. Kaya at pangalawa po is nagpapasalamat po ako kay Pastor RJ na nakikita po namin sa kanya yung yung pagmamahal po niya sa amin, lalo na sa mga full-time po na siya po yung naging pangalawa pong tatay po namin dito sa church. Nagpapasalamat po kami kasi nagpasalamat po kami sa salita ng Diyos na pinapakain niya po sa amin sa mga pagkokorek niya po sa amin, yung mga pagkakamali po namin at nagpapasalamat po kami. Salamat po Pastor RJ.
At um, at nagpasalamat din po ako kasi yung mga sinasabi niya po sa amin, yung mga pagko-correct is galing po dito sa manual po, dito sa Bible po. Dito niya kinukuha yung mga, yung binibigay niya mga instructions sa amin, sa mga pagko-correct po, lalo na sa pagdidisiplina po. Kaya marami pong salamat at sa lahat po ng mga tatay, happy Father's Day. At kay Papa, happy Father's Day. And ngayon ko lang ito masasabi sa'yo kasi nahiya po talaga ako sabihin to. Mahal na mahal ko po kayo, lalo na kayo ni Mama. Yun lang po, to God be the glory. Tama na daw kasi iiyak na siya. Pero looking at her, si Inday, sabi ko nga kay Baneneng, parang yung sinasabi niya na sumasagot siya, sinisigawan niya yung magulang niya, hindi ko na-imagine yung sa itsura niya, ha? No, na gano'n siya, pero totoo yun. Marami na talagang mga kabataan ngayon na they take it lightly, no? Hindi nila alam na grabing pain yung dinudulot nila sa magulang nila once na nagpakita sila ng hindi maganda. So, at least 'di ba? Nagkaroon ng opportunity si Inday na sabihin na mahal niya ang kanyang mga magulang. At 'yun ang dapat hindi natin pinapalipas na opportunity. Every time we have that opportunity, sabihin natin sa kanila kung gaano natin sila kamahal. Totoo 'yun. Sabi nga rin ni Ma'am Mercy dito sa kanyang comment eh. Amen. Amen po. Si Baneneng, si Ruyed at si Kiray ay yung tatay ngayon ay si Pastor RJ. Spiritual na bigay ng Diyos. Yan. So, sila kasi wala na silang tatay. Pero 'di ba? Yun yung ginawa ng Panginoon na blessing sa kanila na binigyan sila ng tatay na si Pastor RJ. Nandito sila ngayon sa grabe yung turn of events sa kanila. Na ngayon nandito silang tatlong magkakapatid. At nawalan man sila ng tatay, ayan, meron silang tatay na Pastor RJ. Yan, so pakinggan natin siya kung ano yung gusto niyang sabihin. Sana all may tatay. Good morning po sa ating lahat. To all fathers, I advance Happy Father's Day po. At hindi lamang po ngayon, kundi araw-araw po ay araw ng mga tatay. Na kung saan ay bagamat si Papa po ay andun ng kapiling ng Diyos, masaya po kami dahil alam naming masaya po siya doon sa kung saan man yung kinaroroonan niya ngayon. Doon ay sa piling po ng Diyos. At ang babalikan po namin yung mga nangyari is siya po yung tatay na madisiplina, pinalaki po kaming disiplinado na kung saan hindi po namin nakita sa kanya yung pagiging maluwag, yung parang makukuha namin yung gusto namin. Hindi niya po ginawa yun sa amin, kundi tinuro niya po sa amin kung paano talaga yung pagdidisiplina sa aming magkakapatid. Yan, mula sa panganay hanggang sa akin ay nagpapasalamat po kami dahil yun po yung talagang nakita kahit sa mga ibang tao na sinasabi palagi nila na kung paano po magdisiplina si Papa. Na nakikita nila yun, na-observe nila dahil pag andyan na si Papa, ayan, magmamano. Makikita talaga. At si Papa din, bagamat talagang stricto si Papa, masaya kami para doon dahil
pantay-pantay yung pagtingin niya po sa amin bilang isang tatay at pinalaki po kami ng maayos dahil kung wala po ngayong mga magulang namin ay wala din pong kami na mabubuo. Actually, hindi dapat talaga ako pinanganak ngayon kasi maglalaygit na sana si mama nun pero hindi ko alam bakit. So, yun po. At nagpapasalamat ako dahil siya po yung binigay ng Diyos na maging tatay ko. Kaya, yun po. Si Papa po kasi, hindi ko siya makikita na paupo-upo lang. Hindi siya si Papa is kapag may nakita siyang gagawin, sige, gawin niya lang. Yun. At yung na-miss ko nga po yung mga pagtitimpla siya ng kape. Ayan. Tapos may makita siyang nagtitinda ng pandesal na nakaupo siya sa salas. Nakataas yung pa. Ayan. So parang yun muna yung magiging umagahan niya, tapos yun, trabaho na, yun. Kaya nakita namin yung kasipagan ni Papa talaga. Hindi mo makikita ng tatamad-tamad siya dyan. Kasi madaling araw pa lang talaga, nandun na siya sa bukid. Nagtatrabaho din. Kapag may schedule siya sa pagdadrive, is talagang alerto si Papa. Kaya dun, masaya po kami na may tatay po kaming ganun. At si Papa din po, masaya kami noon dahil even though hindi namin nakita sa kanya yung maka-Diyos niya, nakita po namin na gusto niya rin. Gusto rin andun po kasi yung naging answer prayer po namin noon. Nakita po namin kay Papa na hindi lang kami yung dapat maglingkod, kundi sabi niya, siya rin. Kaya bumalik siya at nagpapasalamat kami dahil nagkaroon siya ng ministry bago siya kinuha ng Diyos. Na andun na naging sung leader at yun po yung the best para sa amin na nakikita po namin yung tatay namin na ginagamit po siya sa gawain ng Panginoon. Pero alam ko pong may purpose ang Panginoon kung bakit po siya kinuha, kung bakit yun na po yung buhay ni Papa na naagapan na po, tawag dito, yun, nawala na po siya dahil alam ko pong may purpose ng Panginoon at yun po, dumating po kami dito na sabi ko, ito pala yung purpose ng Panginoon. Para sa akin po, nakita ko po yung purpose ng Panginoon na para kami magkakapatid is maging close sa isa't isa. Kahit na po Ayan. So, kaya, yun po, thankful po kami dahil, bagamat wala na si Papa is, andyan po si Pastor RJ. Si Pastor RJ po yung nag-encourage po sa amin. Na magpatuloy. Kaya, kasi po siya yung nag-preach po nung living po si Papa. Kaya nagpapasalamat po kami dahil sabi niya, tuloy lang, may plano ang Panginoon. Kaya nung pumunta po ako sa Baguio, ayan, siya po yung binigay ng Panginoon na maging tatay ko po. Kaya, thank you po ng marami, Pastor RJ. To God be the glory. Amen. At pag-usapang tatay talaga, no, hindi mo talaga mapigilang maiyak, hindi dahil sa emotion, kundi dahil nakita mo kung papaano yung yung sakripisyo ng tatay mo. Kahapon nga si Josiah kasi siya yung student of the year sa PSS graduation.
Nung pagdating na sa tatay niya, hindi niya na maituloy-tuloy eh. Lahat umiiyak na. Ayan. At meron ding comment dito si Sir Brian Cabico. Sabi niya, di ko mapigilan lumuha, kaya napakapalad ng may kasama pang tatay. Kaya mahalin nyo ang mga magulang nyo habang kasama nyo pa sila. Hindi habang buhay makakasama nyo ang mga magulang nyo. Yan. So, 'di ba? Totoo 'yun. Habang kasama nyo pa sila, andyan ipakita nyo. At least si Sheila, kahit napahiwalay siya doon, nandito siya ngayon, nakakapagsabi pa siya, 'di ba? Pwede pa nilang marinig 'yun. Yung pagsasabi niya ng I love you sa kanyang mga parents. At sabi ni Sir Juni, pwede na daw mag-asawa si Baneneng. Papaunahin niya daw muna yung ate niya, sir. At gusto niya pang ma-enjoy ang kanyang ano ba ito? Childhood pa rin ba ito? Bata pa to, sir bata pa to si Baneneng. 19 ka pa lang, di ba? 19 years old pa lang siya. Kaya, ayun, nagpa-practice pa lang mag-asawa. Pero hindi pa mag-asawa. So, ayun, I hope po na nag-enjoy tayo sa ating pag-uusap-usap, may natutunan tayo at meron tayong naging desisyon, no, na i-honor ang ating mga parents, especially si daddy natin, 'di ba? Si papa, kung ano man po ang tawag ninyo, tatay, na maramdaman din naman nila na may bunga yung kanilang pagpapagal. Pag nakita nilang ina-apply nyo na yung naituturo sa inyo. Yan. 'Di ba? So, maraming salamat po sa pagsasama-sama po natin ngayong umagang ito. Si Sir Nilo, may sinabi din siya no, na patungkol sa pagpo-provide sa pamilya. Sabi niya, tama yan, Ma'am Cherry. Minsan sa trabaho, kahit ginagawa mo na ang lahat para maging maayos or okay ang lahat, pero sa tingin nila, mali ka pa rin. Pero bagamat ganon, tuloy pa rin sa work upang makatulong sa family. Di ba? Hindi natin alam kung anong pinagdadaanan ng tatay natin sa trabaho. Hindi niya yan sasabihin sa inyo pagdating. Hindi niya sasabihin na, anak, ganito yung ano. Hindi. Ang sasabihin lang, okay lang siya. Hindi siya pagod. Yun ang sasabihin niya. Hindi siya pagod, okay lang siya, basta ikaw, ayusin mo yung buhay mo. Ganyan. So, yun, yung ating pag-uusap-usap patungkol sa ating mga tatay. I hope na sa pagdating ng Sunday na celebration ay bago pa man dumating yun, ay napasaya nyo na ng lubusan ang inyong mga tatay. Okay? So, kung wala man, sabi ko dun sa mga bata, mga kausap ko sa Sunday school nung Sunday, kung wala kang tatay na mabibigyan ng card or kahit ano na gusto mong ibigay sa tatay mo, ay ibigay mo kay Pastor RJ. Kasi yung iba doon, wala na silang tatay. Di ba? Yung iba patay na. Yung iba ay lumipat na. Lumipat sa Mars. Yan. So, kung wala, kay Pastor RJ. Kasi siya yung tatay natin dito sa church. Okay? Kayong mga interns, pwede rin kayong magbigay sa mga tatay ninyo. At kung sabi ko, kung wala, edi kay Pastor RJ. Kasi siya yung tatay ninyo. Okay? O kay Sir Ariel, kay Sir Tom, yan. Sila yung mga ninyo, tatay ninyo. So, magwakas na po tayo sa panalangin. At salamat po muli sa pagsasama-sama natin. Let's pray. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli po kaming nagpapasalamat sa umagang ito na merong isang araw na ipinagkaloob nyo upang mapag-aralan namin kung papaano rin po namin mapapasaya ang aming mga tatay at mabibigyan namin sila ng honor. At salamat sa salita po ninyo na napaka-klaro, Panginoon, na binibigyan nyo po kami ng instruction para maging sure na mapasaya po namin ang aming mga tatay. Tulungan nyo kami to have a humble heart na sumunod dito sa inyong salita, Panginoon. Hindi po madali na mag-sorry, mag-I love you sa mga tatay, lalong-lalo na kung hindi naman po sanay ang mga kabataan. Pero sa narinig po nila, nawa Panginoon ay gawin po nila itong madali sa kanilang buhay. Gawin po nila ito sa kanilang tatay para po mapasaya nila at makita po ng kanilang mga tatay, Panginoon, na meron pong bunga yung kanilang pagpapagal. At higit sa lahat, Lord, ay ang mga anak po ninyo ay nawa ay matuto, Panginoon, na sumunod sa Biblia, Panginoon, sa manual na ibinigay nyo sa amin para mapasaya po namin kayo, Panginoon. So thank you, Lord, for this morning. Salamat sa pag-sustain nyo sa internet, sa kuryente,
Salamat sa mga nakasama po namin, Panginoon. Thank you also sa wisdom, Panginoon. Thank you sa mga natutunan namin. At sa buong maghapon, kayo po ang manguna sa amin, Panginoon. May mga activities na gagawin. Pero higit sa lahat, Panginoon, ay hinihiling ko po na kayo po ang manguna sa amin. We will be lost kung hindi po namin hahanapin ang guidance niyo po sa aming buhay. Salamat pong muli. Mahal na mahal ko po namin, Panginoon. And we ask forgiveness for all our sins. In Jesus' name we pray. Amen. Yan. So, mamayang hapon po ay wala pong service ngayon. Wednesday, bukas po. Pero wait for further announcement. May activity po kasi sa PSS ngayon. Kaya kaming mga teachers ay lalarga. Papunta ng Tarlac ulit. Babalikan namin yung aming iniwanan kagabi. So, ayun pa lang yung initial na announcement ni Pastor. Ay, hindi ko lang kung kaming dalawa pa lang nag-usap. Pero yun yung mangyayari. Bukas yung service. Unless may announcement sa GC na itutuloy ngayon. So, yun po. Abang-abang lang po kayo. Okay? So, maraming salamat po. To God be the glory. God bless!